Rosalie, anong batayan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para sabihing walang legal na batayan ang pag-impound ng light electric vehicles? Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na gagawing batayan ng Land Transportation Office o LTO sa pag-impound ng light electric vehicles o LEVs gaya ng e-trikes at e-bikes. Yung Section 73 ng Memorandum Circular 89-105 ng Department of Transportation at LTO. Nakasaad kasi doon na yung mga unregistered vehicles ay i-impound. Pero ayon sa kongresista na chairperson ng House Accounts Committee at miyembro rin ng House Transportation Panel, nakasaad sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA na para sa exclusive private use ang LEVs at hindi kailangang iparehistro sa Department of Transportation o DOTR at attached agencies gaya ng LTO. Hindi rin anya maaaring i-override ng isang memorandum circular ang isang batas. Dagdag pa nito, walang legal basis na pagbawalan at i-impound ang LEVs na gumagamit ng mga pangunahing kalsada, kabilang na ang national roads na tukoy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay dahil ayon sa EVIDA Law, maaaring gumamit ng lahat ng major at local at national roads ang LEVs, mapa-private use o for hire. Nakasaad din sa batas ang paglikha ng hiwalay na lanes para sa LEVs o integration sa bicycle lanes. Gayunman, nilinaw nitong kailangang irehistro yung for hire na LEVs sa DOTR at attached agencies, gayon din sa mga lokal na pamahalaan. Kaya ang panawagan nito sa DOTR, LTO at MMDA, iabandona na ang anumang plano o polisiya para impound ang LEVs, lalo na ang para sa pangpribadong gamit. Gayon din, repasuhin ang mga polisiya para matiyak ang pagsunod sa EVIDA Law. Nagbabala rin si Congressman Terry Ridon na papanagutin yung mga ahensya na aabuso sa mga pribadong gumagamit ng LEVs sa pamamagitan naman ng congressional proceedings. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.